Okay, so good morning. So, ang topic natin for this day ay counseling. What is counseling? So, ano nga ba yung meaning niya? Goals and aims ng counseling. So, para saan nga ba yung counseling? So, before we start, so pardon for any unnecessary background noises. So, let's proceed. So, ano nga ba ang counseling? So, pag sinabi natin counseling, sa dictionary meaning, it is the advice or guidance in decision-making in emotionally significant situation. So, it is generally non-clinical intervention. So, pag sinabi natin counseling, ito yung pagbibigay ng guidance or ng advice ng counselor sa isang individual na mayroong pinagdadaanan sa buhay. So, advice or guidance lang. Hindi porket yung si counselor ay nagbigay ng payo, ipipilit na niya kung ano yung payo niya. So, bahala na si individual kung anong gagawin niya, kung susundin ba niya agad or hindi, kung tatanggihan ba niya or hindi. Ang mahalaga, si counselor nakapagbigay ng advice or ng guidance sa kanyang hawak na client. So, hindi kinakailangan na ipilit. Sinasabi rin na ang counseling ay generally non-clinical intervention. Bakit? Kasi magbibigay ka lang ng advice or ng guidance. If ever na merong problem talaga si individual, lalo na kung merong kinalaman sa kanyang mental health, like for example, nakakaranas na siya ng depression, pwede na siyang i-refer sa psychiatrist na kung saan psychiatrist or sa psychologist para mas lalo pang mag-guide or mas lalo pang matutukan yung client or yung individual na nangangailangan ng intervention. So, pag kasi sinabing ng clinical intervention, yun yung yung hindi ka na magbibigay ng gamot. Kasi ang required lang talaga na magbibigay ng gamot if ever na merong suffering si individual from depression is si psychiatrist. Even si psychologist, hindi siya recommended na makapagbigay ng gamot. Kasi si psychologist ay typically is to diagnose. Hindi siya yung magpe-prescribe ng gamutan ng individual na yun. Anything na ano man yung kinalaman sa sakit ng mental health niya. Depression, schizophrenia, bipolar, borderline. So, yun. So, again, counseling, advice, or guidance lamang. Hindi kinakailangan na ipilit ng counselor yung payo niya dun sa taong nangangailangan ng intervention. Next, counseling is also considered as the heart of guidance services in school. So, kaya di ba meron tayong tinatawag na guidance office. Kasi, kailangan ng school na magkaroon ng guidance counselor, lalo na, di ba may mga bata na nangailangan ng guidance, di ba? Hindi naman porket na guidance ka, may ginawa kang kasalanan, nambuli ka kaagad. Baka may problem lang dun sa batang yon. Next one, it involves gathering information about clients through the use of psychological tests and non-psychometric devices. So, mag-gather si counselor ng information from the clients gamit yung mga psychological test. Like for example, ng psychological test, ang NEOPI. Ang NEOPI, sinusukat nun yung personality test ng isang tao. Ano ba siya? Neurotic, open, consensus, tapos yung introvert ba siya? Yun. Tapos yung non-psychometric devices. So, pag non-psychometric, more on qualitative siya, hindi siya quantitative test. Kasi si psychometrics, branch of psychology that deals with the design, administration, and interpretation of quantitative tests for the measurement of psychological variables such as the intelligence, aptitude, interest, and personality traits. Psychometrics more on quantitative test. Hindi siya qualitative. Pag quantitative test, meron ka talagang sinusukat na variables. Ano yung variables na yun? Yung level na intelligence mo. Example ng test na yan is yung SB5 or Stanford Binet 5. Yun, sinusukat niya yung intelligence mo. Anong level of intelligence yung meron ka? Pambata ba yan?
or hindi ba pasok sa age mo, or masyado nang ahead dun sa age mo, kumbaga advanced ka na. Aptitude. So, pag aptitude, ginagamit yan more on sa mga NCAI. Yung NCAI, NCAA sa mga schools, yun yung parang career test. Saan ka nga ba nababagay na career? So, aptitude yun. Interest. And then yung personality test mo. Rather, personality traits. Moving on. So, again, counseling. Pwede siyang gawin ng one-on-one or by group. So, pag by group, pwedeng by pair, by couples, or as a whole, as a family. So, pag family, lahat sila sabay-sabay na ika-counsel, lalo na kung ang problem nila is meron nga na makinalaman sa family nila. Pag by couple, so, pwedeng yan yung sa marriage counseling. Then, paano i-deliver yun na face-to-face, group, pwedeng sa telepono, pwedeng sa email, pwedeng written. Ngayon, hindi masyado tayo nag-face-to-face, applicable din sa counseling ang online. May mga online consultation. And then, ang counseling, voluntary activity whereby clients must wish to change and collaborate willingly with the counselor. So, ang counseling, pag ang isang individual nangangailangan ng intervention, dapat siya willing and voluntarily na nakakausapin yung counselor, na lalapitan niya yung isang counselor. So, hindi pa pwede na napilitan lang siya kasi pinilit lang siya ng pamilya niya na pumunta sa isang counselor. Kumbaga, kailangan kagustuhan ng individual na yun na mag-seek ng guidance from the counselor. Next, ano nga ba yung context and basic concepts of counseling? So, ang context ng counseling, yung peers, neighborhood, culture, then the counseling itself. Then, tapos sa counseling, meron niya mga factors. Client, counselor, contextual, and the process factors. So, unahin natin yung context. So, pag sinabi natin peers, so ayan yung friends. Friends' attitudes, norms, and behavior. Many personal issues are often introduced to the individual by their peers. Parents or family help counter the negative influence. So, hindi tayo nabubuhay ng tayo mag-isa lang. So, meron tayong kanya-kanyang circle of friends, meron tayong kanya-kanyang peers na sinasamahan. Pero, sinasabi ng studies na yung usual na personal issues or problem ng isang individual ay nanggagaling sa sinasamahan niyang circle, sa sinasamahan niyang peers. Kasi, syempre, baka mamaya na-adapt niya yung problem, or na-adapt niya yung attitude, behavior ng sinasamahan niyang grupo. Baka kasi yung sinasamahan niyang grupo is, halimbawa, puro nambubuli, or kaya puro gumagamit ng drugs. So, kaya kailangan itong si family or yung parents na isang individual mag-guide ng maigi yung miyembro nila. Next, neighborhood as context. So, interactions between the family and its neighborhood. So, yun. The behavioral problems in particular neighborhood requires that families work against crime and social isolation that may impact them. So, let's say, for example, sa isang area, sa isang community, sa isang compound, yung isang neighbor mo ay merong pinagdadaanan, merong problem. So, ikaw as a neighbor din nila, kailangan mag-intervene ka na. Kailangan at least meron kang masabi sa kanila na parang napapansin mo, meron silang problem. To the point na wag naman sanang kumbaga, panghimasukan mo talaga. Kumbaga, magbibigay ka lang ng advice na sabihin mo, ito yung napapansin mo, tapos wag sana nilang masamain na kung yung sasabihin mo para hindi sila masyadong ma-offend. So, as a neighbor, ikaw na yung mag-take ng action kasi baka mamaya hindi nga rin naman nila napapansin na merong mali sa kanila. Para hindi na lumalay yung problem. Next, culture as context. Culture provided meaning and coherence of life to any orderly life such as community or organization. Pag sinabi natin culture, it is the source of norms, values, symbols, and language which provide a basis for the formal, or rather for the normal functioning of an individual. So,
mahalaga or malaking impact yung culture sa kung ano yung nagiging behavior ng isang individual. Okay? So, kailangan maging aware tayo sa kung ano nga ba yung culture na tumatakbo sa environment natin. Kasi baka mamaya yung culture na kinukuha natin is nakakasama na pala para sa atin. Hindi ko naman sinasabi na lahat na yung culture ng isang lugar ay masama, wag mo nang gayahin. So, syempre, kung ginagawa nila yun at nakikita mo naman na parang wala naman nangyayaring kakaiba sa kanila, wala naman nangyayaring negativity sa kanila, so let them be. Hayaan mo na sila. So, culture nila yun. So, respect na lang natin. Pero kung ikaw mismo ayaw mo talaga, so huwag mo na sabihin na, ay, ayoko niyan. Dapat kayo rin. Huwag mo nang ipilit. Kung ano yung meron sa'yo, huwag mo nang i-apply talaga sa kanila. Kasi baka mamaya nakaka-disrespect ka na. Next, counseling as context. Regardless of therapeutic approach in use, the counseling situation itself is a context. So, ano man yung therapeutic approach na ginagamit mo, mahalagang-mahalaga yung counseling. Mahalagang-mahalaga na yung counseling is used for intervention for an individual suffering in any kind of problem. Next, ano nga ba yung factors ng counseling? So, client factors. Everything that a client brings to the counseling context. He or she is not a passive object. The success or failure of the counseling process depends so much on the client. So, pag sinabi natin client factors, so ito yung ano man yung sinasabi, sinishare na client. Client factors yon. So, tapos yung failure or yung success ng counseling process, nakadepende yan sa client. So, again, ang counselor, magbibigay yan ng advice, magbibigay yan ng guidance. Pero, nasa client, yung success noon, yung failure noon. Kasi baka mamaya, hindi niya sinunod. So, hayaan natin si client na, kumbaga, internalize kung ano man yung sinabi ng counselor sa kanya. Huwag agarin si client. Kasi pag inagad si client na sundin niya agad kung ano man yung pinapayo ni counselor, baka mas lalong lumala yung problem. Hayaan na si client yung magde-decide kung ano yung gagawin niya. Next, counselor factors. Counselor's personality, skills, and personal qualities. So, yun yung meron dapat sa counselor. So, ibig sabihin, kailangan nandun yung empathy ng counselor, hindi yung sympathy. Empathy. Kumbaga, si counselor ilalagay niya mismo yung sarili niya sa kalagayan ng client para naiintindihan na yung client sa pinagdadaanan. Hindi yung sasabihin na halimbawa nag-share si client, nahihirapan na siya sa buhay niya kasi ganito, na parang namatayan siya ng pamilya. Tapos sasabihin ng counselor, okay lang yan kasi yung iba nga pinanganak sa mundo na hindi man lang nakilala yung nanay yung tatay. So, it's a big no. Nasasabihin yun ng counselor. Okay? So, kailangan malagay ng counselor yung sarili niya sa kalagayan ng client niya. Hindi yung papori, okay lang yan, malalagpasan mo rin yan kasi yung iba nga nalagpasan, paano pa kaya ikaw? Or okay lang yan, mas malala pa nga yung naranasan ng ibang tao kaysa sa'yo. Huwag mo masyadong dibdibin. So, it's a big no na context word. Kailangan mahalaga kung yun. Yung environment, yung atmosphere where to conduct the sessions. Baka kasi mamaya mailang si client sa pag-share ng kanyang problem. So, kailangan siguraduhin ng counselor na nasa maayos silang environment, nasa closed room sila at ma-comfort talaga niya at mapaunawa niya talaga sa client niya na kung ano man yung sasabihin ni client ay hindi yun makakalabas. Next, process factors. Sa process factors, yan yung developing trust, exploring the problem areas, helping to set goals, empowering into action, helping to maintain change, agreeing when to end the helping relationship. So, sa process, kailangan ma-develop mo na ni counselor yung trust.
and explore yung problem. Ano nga ba yung problem ni client? Then, tulungan ni counselor na mag-set ng goals. Ano nga ba yung goal ni client? Bakit siya lumapit sa counselor? Then, empowering into action. As a counselor, magbibigay ka ng advice, ng guidance. Ngayon, tutulungan mo si client paano take into action yung guidance na sinabi mo. And, paano ma-maintain, paano magkakaroon ng change sa life si client. At, kailangan mag-agree si counselor at si client kung kailan nila i-end yung healthy relationship. Okay? Then, ano nga ba yung results of counseling? So, sa results of counseling, meron tayong insight and understanding of oneself with greater self-awareness. So, yan yung naintindihan na ni client yung sarili niya. Changing of one's beliefs and mental models. Like for example, si client lumapit siya sa counselor. At the end of the counseling session, nagbago na yung pananaw, nagbago na yung point of view ni client. Hindi porket nagbago, ibig sabihin, pinilit na yon ni counselor. Nagbago ng point of view si client dahil gusto niya yon. Increased acceptance and appreciation of oneself. So, at the end of the counseling, mas na-accept, mas na-appreciate ni client yung sarili niya. Increased emotional intelligence. Kumbaga, mas nagiging strong yung EQ ni client. Like, for example, kapag humarap ulit sa ganitong problem si client, malalagpasan na niya kasi dumaan na siya sa counseling process. Kumbaga na for a while, okay, for a while lang. Okay. So, again, increase emotional intelligence. So, once na si client ay nagkaroon ulit ng same problem before na yung tulad dati na lumapit siya kay counselor, mas nagiging matatag siya kasi alam na niya kung paano niya yun lalagpasan. Kumbaga, hindi na siya vulnerable na masyado siyang maapektuhan ng problem na yun. Next, increased ability to control oneself and one's urges. So, at the end of the counseling session, nakokontrol na ni client yung sarili niya. Development of skills and abilities that require self-management. So, yun nga, yung parang nakokontrol na ni client yung kanyang sarili. Okay, next. Improve motivation towards actions that are good for oneself. So, mas namomotivate si client sa kanyang buhay. Understanding of others and why they act as they do. So, naiintindihan na ni client kung bakit yung sarili niya iba, kumbaga, iba yung decision making niya sa ibang tao. Increased appreciation and care for others. So, again, na-appreciate na ni client yung sarili niya and mas nag-care na siya sa ibang tao. Then, improvement in relationships with the other. Kumbaga, na-enhance yung pakikipag-relationship ng isang client sa ibang tao. Kumbaga, hindi na siya masyadong ilag, nagiging maganda na yung pananaw niya sa ibang tao. Changing of relationship with the family, friends, and others. So, yun yung relationship with others. Then, lastly, making amends for past negative actions. So, ayan. Goals and aims of counseling. So, ano nga ba yung aim? Yung aims? So, counseling is aimed at empowering a client, lead the client to self-emancipation in relation to a felt problem, understand the behavior, thoughts, and feelings of clients, help individuals overcome their immediate problems, and also to equip them to meet future problems. So, as a whole, counseling, ang ini-aim niya is matulungan si client. Okay? Matulungan si client na may overcome yung immediate problems and to equip them to meet future problems. Kumbaga, yun sa counseling, tinutulungan si individual na kung ano man yung problem is masolusyonan at matulungan din si client na bigyan ng
ng idea kung paano niya ma-overcome yung mga future problems na darating pa sa kanya. At ma-understand ni client kung ano yung nangyayari sa sarili niya. So, meron tayong goal sa counseling. So, immediate, long range, and the process goal. So, sa immediate, so ito yung pabilisan. So, kailangan ito yung obtain relief for the client. Kumbaga, masolusyonan agad yung problem ni client. Long range, so to make the client a fully functioning person. So, ibig sabihin, pag long range, ito na yung equipped na si individual, si client, na okay na siya, na nagpa-function na siya ng maigi. Kumbaga, pag sinabi kasing fully functioning, ito yung even na magkaroon ulit ng problem si client, hindi ganun na maapektuhan. Kumbaga, magpa-function pa rin ng maigi. Hindi maapektuhan yung daily routine ni client. Then, pag process goal, ito yung pinagsamang immediate and then long range. Ano yung process na nangyayari doon sa immediate and long term or long range goal? So, some of the major goals of the counseling. So, achievement ng positive mental health. So, yun yung number one na major goal ng counseling is matutukan yung mental health ng client. Then, resolution of problems, yun nga, mabigyan ng solusyon yung problem na inilalapit ni client dun sa counselor. Improving personal effectiveness. Ito yung nagiging fully functioning si client. Kumbaga, nagiging effective ulit si client. Counseling to help change. So, para matulungan si client kung ano nga ba yung dapat niyang baguhin sa sarili niya. Decision-making as goal of counseling. Tinutulungan din ni counselor yung isang client sa pagde-decision. Okay? Hindi yung pinipilit. Kumbaga, tutulungan lang. Nasa client pa rin yung decision-making. Modification of behavior as a goal. So, kung ano man yung problem ni client, halimbawa, ang nilapit ni client na behavior na problem niya is yung may kinalaman sa addiction. Halimbawa, addiction sa games. So, tutulungan ni counselor na i-modify yung behavior na yun. Next, two types of goals for the counseling process. So, ito yung kanilang binabanggit ko, yung immediate or yung short-term goal and then the long-term goal. So, pag immediate, so kung ano yung problem na inilalapit ni client, kailangan matulungan ni counselor kung paano yun solusyonan ni client. Okay? Then, pag long-term, so ito yung tutulungan ni counselor si counselee or si client na mag-self-actualize, na ma-attain niya yung self-realization at maging fully functioning person siya. So, pag self-actualize, self-realization, fully functioning, yun yung ultimate goal of life. Kumbaga, natulungan ni counselor si client niya na paano siya magiging matatag, na paano siya magiging fully functioning individual despite na meron siyang problem na kakaharapin, na meron siyang problem na makakaharap. So, yun. Kumbaga, kumbaga naging intact yung personality ng client. Yun yung fully functioning, yun yung ultimate goal of life. Kumbaga sa bamboo, 'di ba ang bamboo, yung kawayan, 'di ba? Yung bamboo even na merong bagyo na dumating, magbe-bend lang siya. Pero hindi siya mababali. Kasi alam na niya kung paano malalagpasan. Hindi katulad ng ibang puno kapag malakas yung bagyo, mapuputol sila, mababali sila. So, yun yung parang symbol ng ultimate goal of life. Kapag yung isang client humarap ulit sa isang problem, alam na niya kung paano niya lulusutan yun. Alam na niya kung paano niya yun i-overcome. Next, philosophical principles. So, respect. So, pag-respect, so syempre, as a counselor, kailangan i-respect niya yung client's differences niya. Okay? So, yung personal and cultural difference ng client niya, kailangan ma-accept niya yun.
Hindi yung iiwasan niya na porket hindi sila magka-culture, hindi sila magkatugma. So, kailangan i-respect yun ng counselor. I-entertain pa rin ng counselor kahit magkaiba sila ng pananaw, magkaiba sila ng culture na pinanggalingan. Next, integrity. So, code of ethics must never exploit the client but accept and honor the client's right to support their physical and emotional boundaries. So, kailangan as a counselor, i-support niya yung physical and emotional boundaries ng client niya. Authority, responsibility for entering into that relationship is vested in the client. So, tandaan natin, pag counselor ka, ikaw yung authorized lang na tutulungan si client. Sa'yo nga lumapit eh. Hindi pa pwedeng merong mga ingialam sa'yo sa pag-guide sa client mo. Autonomy, kailangan si counselor lagi niyang bibigyan ng freedom to express si client niya. Kung ano nga ba yung kailangan ng client niya, ano nga ba yung problema. Hindi yung pipigilan mo si client. Kailangan, hayaan mo lang na mag-express si client. Nang sa ganun, maintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan ni client. Ano yung kailangan ni client, ano nga ba yung paniniwala ni client. Next, privacy. So, kung ano yung sinishare ni client, as a counselor, kailangan protektahan mo yun. Hindi pa pwedeng ilabas mo yun ng basta-basta. Kaya doon na rin papasok yung confidentiality para ma-build mo yung trust ni client mo sa'yo na hindi mo basta-basta ilalabas kung ano man yung pinag-usapan nyo. Responsibility. So, responsibility ng client ni counselor, responsibility ni counselor na ma-observe niya yung nangyayari in the whole counseling process. Yung observance, kailangan mabantayan niya yun. Kasi kapag merong pumalya sa client mo, kapag mas lalong na lagay sa alanganin si client mo, as a counselor, ikaw yung responsible sa kanya. Okay? Competence. So, as a counselor, kailangan matuto ka rin. Kumbaga, i-improve mo rin yung sarili mo. Hindi yung nakuha mo na yung license mo as a counselor, yun na yun. Kumbaga, mag-attend ka pa ng mga trainees, ng mga seminar, mag-gain ka pa ng mga further education para mas maging equipped ka, mas maging professional ka as a counselor. Core values of counseling. Next. So, pag sinabi natin core values, meron tayong respect for human dignity. So, yun nga yung i-respect mo yung client mo, ano man siya, saan man siya nanggaling. Yun yung unconditional positive regard, compassion, non-judgmental attitude, empathy, and trust. Partnership. So, pag sinabi natin partnership, so kailangan partnership with the various disciplines that come together to support and integrate healing that encompasses various aspects such as physical, emotional, spiritual, and intellectual aspects. So, as a counselor, i-partner mo yun sa kung ano man yung ibibigay mo na advice and guidance sa kanya. Tignan mo yung physical, yung emotional, yung spiritual, and intellectual aspects kung makakabuti ba yun sa client. Autonomy. So, sabi ko nga, hayaan mo si client. Respect for confidentiality and trust in relationship of counseling and ensuring a safe environment that is needed for healing. Hayaan mo si client na mag-share. And then, siguraduhin mo as a counselor na nasa tamang lugar kayo kung saan nyo ginaganap yung healing process. Responsible caring. So, yun nga, as a counselor, responsibility mo na pangalagaan si client. Personal integrity. So, yan yung honesty, yung truthfulness with the clients. So, kailangan as a counselor, maging tapat ka sa client mo. Hindi yung ikaw pa yung nagsisinungaling sa client mo na sinusugarcoat mo pa masyado. So, kailangan tapatin mo sa client mo na ito yung problem na nakikita mo sa kanya at ito yung nakikita mo solusyon. Social justice. So, pag sinabi social justice, diyan na rin papasok yung pagiging respectful mo. I-accept mo yung diversity ng client mo kung saan man sila nanggaling. Okay?
So, yun lang yung the whole discussion natin, the whole topic natin for this day. Ano nga ba yung counseling? Again, ang counseling, ito yung pagbibigay ng advice, pagbibigay ng guidance sa isang individual na nangangailangan ng care, na nangangailangan ng solution sa kanyang sarili, sa kanyang problem. Pero hindi ibig sabihin na ipipilit mo na kung ano yung advice na naiisip mo. Hayaan si client na siya mismo yung gagawa. Siya mismo yung magde-decide kung ano yung mangyayari sa sarili niya. Kumbaga, i-guide mo lang siya sa right path. Okay, hindi kinakailangan na ipilit. So, ito yung iiwanan ko na quote. So, we think we listen, but very rarely do we listen with real understanding, true empathy. Yet listening of this very special kind is one of the most potent forces for change that I know. This quote is from Carl Rogers. Carl Rogers is one of the matuturing natin na proponent na isang mga theories ng personality. So, one of the proponent ng theories of personality. So, ang sabi ni Carl Rogers, akala lang natin na nakikinig tayo, akala natin yun na yun. Pinakinggan natin, okay na. Pero kailangan makikinig tayo sa isang tao na naiintindihan talaga natin kung ano yung pinagdadaanan. Hindi basta-basta na nakikinig lang tayo, na tumatango-tango lang tayo. Oo lang tayo. Kumbaga, naiintindihan natin talaga kung ano yung kwento, kung ano talaga yung sinishare ng tao sa atin. Nang sa ganon, alam natin kung ano yung ipapayo natin sa kanila. Okay? Kumbaga, ilagay natin yung sarili natin sa pinagdadaanan ng tao na yun para makita natin na nagiging effective tayo as a listener, effective listener tayo. Doon palang makikreate yung change na gusto natin doon sa individual na lumapit sa atin. Okay? So, yun lang yung the whole discussion natin. So, I do hope meron tayong natutunan for this discussion. So, again, thank you for listening. Thank you for lending your ears and your time. So, see you on our next discussion.